Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. May bago tayong nakikita na sistema na posibleng bagyo na paparating at ayon sa mga bagong datos ng long range forecast, posible na itong pumasok ngayong first week ng February. Pag-usapan natin ang pinakabagong detalye dito at ang posibleng landfall scenario na magdudulot ng matitinding buhos ng ulan lalo na sa timog silangan ng bansa. Para naman lagi kang updated sa lagay ng ating panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, dalawang pangunahing sistema ang patuloy na nakakaapekto sa bansa, ang shear line na naranasan sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas at ang Northeast Monsoon o amihan na patuloy namang umiiral sa malaking bahagi ng Luzon. Unahin natin ang Visayas, Bicol Region, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Sa mga lugar na ito, inaasahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at isolated thunderstorms dulot ng shear line. Ang sistemang ito ay nabubuo kapag nagsasalubong ang malamig na hangin ng amihan at ang mainit at mamasa-masang hangin mula sa karagatang Pasipiko. Dahil dito, nagiging mas aktibo ang mga ulap-ulan na maaaring magdulot ng katamtaman hanggang minsan ay malalakas na buhos ng ulan. Sa ganitong sitwasyon, may banta ng bigla ang pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga mababang lugar at kabundukan. Pinapayuhan ng mga residente na manatiling alerto, lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan sa loob ng ilang oras. Samantala sa Mindanao at sa natitirang bahagi ng Mimaropa, mararanasan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms. Ang mga pag-ulan dito ay pangunahing dulot ng localized thunderstorms na karaniwang nabubuo dahil sa matinding init sa maghapon. Pagamat panandalian lamang ang mga pag-ulan, maaari itong maging malakas sa ilang lugar na posibleng magdulot ng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa, lalo na sa panahon ng malalakas na thunderstorms. At para naman sa mga residente sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon, patuloy ang impluensya ng Northeast Monsoon o amihan. Inaasahan ng bagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may isolated light rains. Ang mga pagulang ito ay karaniwang mahina at panandalian at wala namang inaasang malaking epekto sa pangkalahatang kalagayan. Gayunpaman, ang malamig na simoy ng hangin ay patuloy na mararamdaman lalo na sa umaga at gabi. Ayon naman sa heavy rainfall outlook advisory na inilabas ng Pag-asa, ngayong araw inaasang makakaranas ng malalakas na pag-ulan. Nasa pagitan ng 50 hanggang 100 mm ang mga lalawigan ng Albay, Sorsogon, Northern Samar at Eastern Samar. Dahil sa banggaan ng malamig na hanging amihan at mainit na hangin mula sa karagatan, ay mapapatindi sa pagbuo ng makakapal na ulap-ulan, kaya posibleng mararanasan ang tuloy-tuloy na pag-ulan sa loob ng ilang oras na maaaring magdulot ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mababang lugar at mga komunidad na malapit sa ilog at baybayin. Bukas, araw ng Lunes, February 2, lilipat at lalawak ang sakop ng matinding pag-ulan patungo sa Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Leyte at Southern Leyte, kung saan inaasahan pa rin ang 50 hanggang 100 mm na ulan. Sa yugtong ito, tumataas ang panganib dahil ang lupa ay maaring saturated na o puno na ng tubig mula sa mga naunang pag-ulan. Kapag ang lupa ay hindi na kayang sumisip ng karagdagang tubig, mas mabilis ang pag-agos ng ulan patungo sa mga ilog at daluyan ng tubig na maaaring magresulta ng mas malawak at mas mabilis na pagbaha, pati na rin ang pagguho ng lupa sa mga bulubundukin at matarik na lugar. Samantala, pagsapit naman ng Martes, February 3, inaasang mararanasan ang parehong dami ng ulan na nasa pagitan ng 50 hanggang 100 mm sa mga lugar sa Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Sa panahong ito, ang kombinasyon ng patuloy na shear line at naunang pag-ulan ay maaring magpalala sa mga epekto. Ang tinatawag na antecedent rainfall o mga pag-ulang naranasan sa mga nakarang araw ay nagpapahina sa lupa at nagpapataas ng tsansa ng landslides habang pinapabilis naman ang pag-apaw ng mga ilog at sapa. Para naman sa lagay at kondisyon ng hangin at karagatan sa Luzon at Visayas, inaasahan ng malakas na hangin nagmumula sa hilagang silangan. Dahil dito magiging maalon ang kalagayan ng dagat na may taas ng alon na maaring umabot mula 1.2 hanggang 3.7 meters.
Habang mas malakas ang ihip ng hangin at mas mabagal itong umiihip sa isang direksyon, mas maraming enerhiya ang naipapasa nito sa ibabaw ng dagat. Ito ang nagiging sanhi ng pagtaas at paglalakas ng mga alon, lalo na sa mga baybaying nakaharap sa silangan. Sa ganitong kondisyon, delikado ang paglalayag ng maliliit na sasakyang pandagat at pinapayuhan ng mga mangingisda at sea travelers na mag-ingat o iwasan muna ang paglalayag kung maaari. Samantala sa Mindanao, mas mahina ang impluwensya ng amihan. Inaasahan dito ang katamtamang hangin na mula hilagang silangan hanggang hilagang kanluran na may banayad hanggang katamtaman ng mga alon na karagatan na may taas na humigit kumulang 0.6 hanggang 2.5 meters. Dahil mas mahina ang hangin, mas kaunti rin ang enerhiyang naipapasa sa dagat, kaya't mas kalmado ang galaw ng alon kumpara sa hilagang bahagi ng bansa. Gayunpaman, maaari pa ring magkaroon ng panandaliang pag-igting ng alon, lalo na kapag may kasabay na lokal na thunderstorms. Sa kabuuan, habang nanatili ang impluensya ng northeast monsoon, inaasahan ng mas maalong karagatan sa Luzon at Visayas at mas katamtamang kondisyon naman sa Mindanao. Gayunpaman, pinapayuhan natin ang lahat ng nasa baybayin at karagatan na patuloy na maging mapagmatyag at sumunod sa mga abiso para sa inyong kaligtasan. Ayon naman sa latest tropical cyclone threat update, sa bagong datos ng mga international weather model, inaasang lalabas na ang nabubuong low pressure area na minomonitor sa timog silangang bahagi ng bansa bukas o sa araw ng Martes. Ang nasabing sistema ay kasalukuyang kumikilos pahilagang kanluran patungo sa direksyon ng silangang bahagi ng Pilipinas. Batay sa mga model guidance at prevailing atmospheric conditions, may posibilidad na ito ay tuluyang maging isang tropical depression at kung magpapatuloy ang favorable condition gaya ng mainit na sea surface temperature, mababang wind shear at sapat na moisture sa atmosfera, posible na lalo pa itong lumakas hanggang maging isang severe tropical storm sa mga susunod na araw. Kung magpapatuloy ang kasalukuyang galaw, posibleng maglandfall ito pagsapit ng February 6 o February 7. Kabilang sa mga posibleng direktang maapektuhan ang lugar sa Eastern Visayas, particular ang Samar at Leyte, mga bahagi ng Bicol region at posibleng ang northern at eastern section ng Mindanao, depende sa magiging eksaktong track ng bagyo. Gamit naman ang ensemble models, malinaw na nakikita sa posibleng galaw ng minomonitor na sistema. Mas dumarami na ngayon ang mga modelong nagkakaisa sa senaryong posibleng maglandfall ang bagyo sa Northern Mindanao o Eastern Visayas kumpara sa mga naunang forecast cycle. Noon, mas nangingibabaw ang idea na ang sistema ay daraan lamang malapit sa kalupaan, kung saan ang nararamdaman ay ang hagip ng mga outer rain bands at hindi ang mismong sentro ng bagyo. Subalit sa kasalukuyang ensemble view, kapansin-pansin na mas maraming model members ang tumuturo sa mas direktang pagtama nito sa lupa. Ibig sabihin, mas tumitibay ang posibilidad na ang sistema ay tuluyang makakaapekto ng mas malawak at mas direkta sa mga nabanggit na rehiyon. Kung mangyayari ito, inaasang mas matagal at mas matindi ang pag-ulan, kasabay ng pag-igting ng hangin at paglala ng kondisyon ng karagatan. Dahil dito tumataas ang banta ng pagbaha, pagguho ng lupa at mapanganib na sea conditions, lalo na sa mga lugar na matagal nang nakakaranas ng pag-ulan. Sa kabuuan, balikan natin ang mahalagang detalye. Mananatiling maulan ang ilang bahagi ng bansa lalo na sa Visayas, Bicol region at mga karatig lalawigan ng Southern Luzon, kung saan patuloy na naapektuhan ng shear line. Ang mga pag-ulang ito ay maaring paminsan-minsan ay lumakas, kaya't mananatili ang banta ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga babang lugar at kabundukan. Sa Mindanao at natitirang bahagi ng Mimaropa, bagamat mas panandalian ang mga pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms, hindi pa rin isinasantabi ang posibilidad ng malalakas na buhos ng ulan sa ilang lugar na maaaring magdulot ng localized flooding. Kasabay ng mga kondisyong ito, mahigpit din binabantayan ng isang paparating na bagyo na kasulukuyang nabubuo na sa may silangang bahagi ng bansa at may indikasyon na maaari itong lumakas at unti-unting makaapekto sa lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Kapag ito ay mas lumapit, inaasang mas lalawak ang saklaw ng pag-ulan at lalakas ang hangin lalo na sa silangang bahagi ng bansa. Manatiling nakamonitor dito sa ating channel mga kababayan para sa pinakabagong update tungkol sa magiging lagay ng ating panahon at huwag kalimutang mag-ingat.